in the case of Labugal, Bilaan Tribal Association Incorporated versus Victor Ramos, GR number 127882, December 1st, 2004, questioning the constitutionality of Republic Act 7942 or the mining law, the Philippine mining law. The Supreme Court granted the MR. Narinig mo, Marcoleta? Pero ipipilit mo pa din, no? Makakakuha po ba kayo ng tamang boto, tamang suporta? Reversing and setting aside its earlier ruling. And also, Mr. President, just a few days ago, the Supreme Court reversed its own ruling on the definition of a stockholder. This is the case of Lily Lopez versus Lolito Lopez with So, nangyayari, Marcoleta. Nakita mo? Nangyayari. GR numbers 25497-957-58. So, may kasabihan po tayo, ang tumatakbo ng matulin, kung matinik ay malalim. Ayan ho, in-explain po ni Tito Soto, mga kababayan, no? Na ang sinasabi niya, nangyayari. Posible na mapalitan ang desisyon ng Korte Suprema. Tapos mga bossing, syempre wala nga isasagot si Marcoleta Ang gagawin niya dito, mga kababayan, dito sa quote na ibinigay po ni Tito Soto, pakinggan nyo na lang po, no? Mamimiloso po. Kaya dapat siguro pag-isipan muna natin kung tama ba na bago magdesisyon ang Supreme Court, basta ibasura na natin ang kaso na ito. Unang-una po, Mr. President, gusto kong malaman, yung po bang mga kasong sinabi nyo, unanimous decisions po ba lahat? I am not sure about that. But one Doesn't matter. Hindi kailangan alamin pa 'yon. Bakit to, mga kababayan? Ang pinag-uusapan dito is kung mabaliktad, hindi na kailangan kung lahat ba ng buong Korte Suprema or 8 lang. Di ba? Ang importante, Marcoleta, ang sinasabi diyan is nabaliktad yung kanilang desisyon. From dun sa original, binago. Di ba? Ngayon, mga kababayan, importante pa ba na kaso 8 lang 8 lang yung umagri. Pero ano nangyari? Nabaliktad pa din naman. No? Importante pa ho ba na sagutin na unanimous ba yan or 8 o 7 lang ang ang nagbaliktad? Ganun kasimple ho, mga kababayan. Di ba? Ganun kasimple ho, mga kababayan. thing I can say is that if there is a mistake, unanimous decision could become a unanimous mistake. Wala pa pong nangyaring gano'n, Mr. President. At saka po tayo, pag nananakbo, ako po ay nakasapatos at saka sa kalsada kaya hindi po ako matitinik. What the heck? Pero mga kababayan, uulitin ko yung tanong. Nasagot po ba yung tanong ni Tito Soto, ni Marcoleta? Wala. Dahil walang maisagot, mamimiloso po. Di ba? Mamimiloso po. Well, Mr. President, there's always a first time. Regardless of whether it's unanimous or not, unanimous decision does not bar an appeal or a reversal. Sasabihin ko ulit sa inyo, mga kababayan, kung sakali man hindi maituloy ito, hindi matuloy, o talagang wala na, basura na yung impeachment, uulitin ko sa inyo, mga bossing, hindi nila na ipagtanggol na hindi magnanakaw ang vice-presidente. President, that is one thing for sure. Now, secondly, where is the ball, Mr. President? Or meaning the impeachment case itself? Is it in the Senate or in the impeachment court? Didn't the impeachment court throw it back, remanded, returned to the House of Representatives? So what are Isa pa ho yan. Na kanino ba yung impeachment?
nandun ho sa Congress, mga kababayan. Wala sa kanila yung bola. Bakit magdidesisyon sila ng ididismiss? Ano ang ididismiss nila? Aber, sige nga ho. Samantalang nandoon sa Congress, ibinalik nga po dahil doon sa remad ni Alan Peter Cayetano. Magpapasa nga ba sila ng bola nang wala naman sa kanila ang bola? Mga bossing? Simple. Ho. What So kaya halatang halata na minamadali po ito, mga kababayan. are we dismissing in the Senate kung wala sa atin ng kaso? Can we continue hearing the case and dismissing it without the impeachment case in our hands? Can we throw the ball out when the ball is not in our possession? Siguro naman dapat magkaroon tayo ng tinatawag nating sense of proper sequencing of moves. Nasaan po ba yung impeachment case? Nasa Congress. Nasa Congress, binalik ni Reman. Di ba? Mr. Sabi ni Ma'am Neng Gigi, pinakamaganda lang dyan kapag binasura ang impeachment, mismong gobyerno na dapat ang file ng charge against Sara, kagaya ng ginawa nila sa ibang politikong nakakulong agad-agad dahil sa korupsyon. Sabi ni Magster, kung sa basketball naglabas ng sariling bola kalaban at nag-shoot ng paulit-ulit. Mr. President, kanina po sa aking clarificatory statement, ang sabi ko nga po, yung ginawa pong initial proceedings ng 19th Congress Senate, yun po ay nangyari sa panahon po ng 19th Congress at lahat po yun ay naisantabi lahat sapagkat Dahil 20th Congress na, ganon. Ano yan, paulit-ulit tayo. Paiba-iba tayo. Di ba? Ang pinag-uusapan dito, pagnanakaw sa pera ng bayan. At mukhang hindi yata mahalaga o importante sa inyong pag-usapan yung mga nandiyan sa gobyerno na nagnanakaw sa pera ng bayan. Aba, parang may mali, ano? tapos nga Kung sa ibang bansa, mga kababayan, pag ikaw nakaupo sa posisyon at nagnakaw ka ng pera ng bayan, may kahantungan ka. At hindi nila binabaliwala ho yan. Hindi nila kinakampihan yan. Ano po? Pero parang sa atin, sa Pilipinas, naku, kung ano-ano na po ang gagawin nila, kung ano-ano na pong gagawin para po mailusot, mga bossing. po ang termino ng 19th Congress on June 30, 2024. Kaya po natin sinasabi, Mr. President, na dinidismiss na po natin ngayon sapagkat tayo po ang nasa lugar na sinasabihan ng Korte Suprema nung sabihin niyang ito ay immediately executory. Sino pong mag-i-execute nun? Hindi naman po i-execute yun ng House of... Kaso nga may motion Motion for reconsideration. Bakit hindi mo nahintayin yun? Tapos saka magganyan. Di ba? Kaya nahahalata at sinasabi na mamamayang Pilipino masyadong minamadali itong impeachment na ito. Masyadong minamadali na ibasura at sunugin at karnihin ng Senado itong impeachment na ito. Representatives. Maliwanag naman po na tayo lamang ang tinakdaan ng kataas-tahasang hukuman na gumawa ng paraan para isantabi na po ang usaping ito sapagkat napagtibay nga nila na ito'y unconstitutional, void ab initio, at wala na po tayong jurisdiction. Pero sabi nga Marcoleta, may naghain ng motion for reconsideration. Bakit hindi mo na hinintay yun? Yung sagot doon, para less violation kung sakali. Di ba? Para dito. Thank you, Mr. President. Your Honor, thank you. But as I said earlier, not because it is immediate and executory does not mean it's not appealable. Now, to continue, May appeal. Di po ba? Mr. President, I hope you don't mind. I will be posing a question. But then I will be
doing a manifestation based on this question that I will be posing. So I'm certain that the gentleman from Canaldac has read the 97 pages ruling of the Supreme Court to come up with this motion. Sabi, SG, lagot, ano, sabi na, SG, lagot ka. No, asan ba yun? Asan yung kaya? Puro taliwas ang sagot ni Marcoleta. Kulang na lang, itawa, kulelat. Hindi ho, talagang wala siyang nasagot doon, mga bossing. Narinig po ba natin yung sagot na ano ang gagawin ng Senado kung sakali na bumaliktad ang desisyon ng Korte Suprema? Wala. Pinilit ho ni Marcoleta, makakakuha kayo ng boto? Makakakuha ba kayo ng ganon? May papanig ba sa inyo? Unanimous ba yan? Nandun lang ho, mga kababayan. Kaya ngayon, naniniwala talaga ako na sa Net25 hindi po marunong umintindi ng mga tanong at hindi po marunong umintindi ng mga instruction at guideline kagaya nung isang reporter nila na si Eden Santos. Ano ho ang tawag dyan, mga mga bossing? Yun yung ibig ko sabihin. Ano po tawag dyan, mga bossing? Kayo na po ang mag-comment dyan sa comment section para po doon sa mga hindi marunong umintindi, mahina ang pangunawa, hindi marunong umintindi ng tanong. I-komento nyo dyan kung ano ang tawag sa kanila. Ngayon,